Mga kababayan, eto na naman tayo sa isang mainit na balita diretso mula sa gitna ng West Philippine Sea. Alam nyo ba na nitong nakaraang April 27, 2026, may isang dambuhalang ibon na gawa sa bakal ang biglang bumaba sa ating karagatan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito pananakop. Sa katunayan, isa itong simbolo ng pag-asa at matinding kampihan. Ang tinutukoy ko ay ang Shinmaiwa US-2, ang PAM-OSOng amphibious aircraft ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF. Mula sa Air Rescue Squadron 71, Fleet Air Wing 31, ang dambuhalang seaplane na ito ay lumapag mismo sa ating teritoryo para sa isang matinding casualty evacuation drill kasama ang barko ng Amerika, ang USS Ashland, LSD-48. Bahagi ito ng Exercise Balikatan 2026. Isipin nyo, gitna ng dagat, malalaki ang alon, pero itong US-2 ng Japan, kayang-kayang lumapag para sumagip ng buhay. Ito ang klase ng respeto na gusto nating makita sa West Philippine Sea, yung tulungan, hindi yung nag-uunahan sa pambubuli. Ang halimaw sa dagat, ano ba itong Shinmaiwa US-2? Para sa mga hindi pamilyar, itong Shinmaiwa US-2 ay hindi lang basta eroplano na may gulong. Ito ay isang flying boat. Ang Japan lang ang may ganitong klaseng technology na kayang lumapag sa dagat kahit ang alon ay umaabot na ng 3 metro ang taas. Sa madaling salita, kahit medyo galit ang dagat, kayang-kaya niyang bumaba para kumuha ng sugatan o mag-deliver ng relief goods. Noong drill na naganap sa South China Sea, ipinakita ng mga Hapon at Amerikano kung paano ang mabilisang pag-transfer ng mga casualties mula sa barko patungo sa eroplano. Napaka-crucial nito dahil sa lawak ng ating karagatan. Kung may mangyari mang sakuna, natural man o dahil sa tensyon, ang bilis ng pag-rescue ang magdidikta kung mabubuhay o mamamatay ang ating mga sundalo o mangingisda. Ang Balikatan 2026 ay hindi lang basta laro-laro. Ito ay pagpapakita ng puwersa at pagkakaisa ng Pilipinas, Amerika, at ngayon, ang mas aktibong partisipasyon ng Japan. Sa ilalim ng ating Reciprocal Access Agreement, RA, sa Japan, mas madali na para sa kanilang tropa na pumasok at makipagsabayan sa atin para sa training. Ang tanong ng marami, magkakaroon ba ang Pilipinas nito? Dito na pumapasok ang usaping IDA o Excess Defense Articles. Marami sa ating mga defense analysts ang nag-iisip, posible bang makakuha ang Pilipinas ng US-2 sa pamamagitan ng IDA o kaya naman ay sa mas murang halaga mula sa Japan? Alam nyo ba na ang Japan ay nagbago na ng kanilang pulisya pagdating sa pag-export ng mga military equipment? Dati, bawal silang magbenta ng mga gamit na pwedeng gamitin sa gyera. Pero ngayon, sa ilalim ng kanilang bagong guidelines, mas bukas na sila sa pagbibigay ng tulong sa mga kaalyado nilang bansa tulad ng Pilipinas. Posibilidad ng IDA at ang paglakas ng ating bantay dagat. Dito na pumapasok ang usaping IDA o Excess Defense Articles. Marami sa ating mga defense analysts ang nag-iisip, posible bang makakuha ang Pilipinas ng US-2 sa pamamagitan ng IDA o kaya naman ay sa mas murang halaga mula sa Japan? Alam nyo ba na ang Japan ay nagbago na ng kanilang pulisya pagdating sa pag-export ng mga military equipment? Dati, bawal silang magbenta ng mga gamit na pwedeng gamitin sa gyera. Pero ngayon, sa ilalim ng kanilang bagong guidelines at ang lumalakas na Official Security Assistance, OSA, mas bukas na sila sa pagbibigay ng tulong sa mga kaalyado nilang bansa tulad ng Pilipinas. Ang US-2 ay madalas tawaging the Beast of the Seas dahil sa laki nito. Pero ang tunay nitong halaga sa IDA ay ang pagiging force multiplier. Kung sakaling magkaroon tayo ng deal sa Japan para sa aircraft na ito, hindi lang tayo basta kukuha ng eroplano, kukuha tayo ng kakayahan na wala ang ibang bansa sa Southeast Asia. Kung sakaling magkaroon tayo ng IDA deal sa Japan, ito ang mga pwedeng mangyari. Una, Maritime Patrol, magagamit natin ito para bantayan ang ating EEZ 24/7. Sa laki ng sakop nito, walang makakalusot na illegal fishing o foreign incursions. Panglawa, rapid deployment, kung may kailangang dalhin na tropa sa Ayungin Shoal o Pag-asa Island, hindi na tayo aasa lang sa mababagal na barko na laging hinaharang ng water cannon. Ang seaplane, lilipad lang, lalapag sa tubig, tapos na ang usapan. At pangatlo, modernization ng PAF at PN,
ang pagkakaroon ng ganitong asset ay mag-aangat sa level ng ating militar. Hindi lang tayo basta tumatanggap ng luma, kundi nakakakuha tayo ng top-tier technology. Bakit ito importante sa mga Pinoy? Baka sabihin ng iba, drill lang naman yan, gastos lang yan. Mali po tayo dyan. Ang presensya ng Japan sa ating karagatan, bitbit ang kanilang US-2, ay isang malakas na mensahe sa mga gustong mang-agaw ng ating teritoryo. Hindi tayo nag-iisa. Ang Japan, na may sarili ring problema sa East China Sea laban sa China, ay nakikita ang Pilipinas bilang isang strategic partner. Ang paglapag ng US-2 sa West Philippine Sea ay patunay na seryoso sila sa commitment nila sa regional peace and prosperity. Isipin niyo ang senaryo, isang barko ng Pilipinas ang nagkaroon ng emergency sa gitna ng dagat. Malayo ang pinakamalapit na hospital sa mainland. Kung may US-2 tayo, sa loob ng isang oras, pwedeng lumapag ang eroplano sa tabi ng barko, isakay ang may sakit, at lipad agad pabalik. Yan ang life-saving capability na kailangan natin sa dagat. Hindi madali ang makakuha ng US-2. Sobrang mahal ng isang unit nito, umaabot ng mahigit $100 million. Pero dito papasok ang pagiging creative ng ating gobyerno at ng Department of National Defense, DND. Dahil ang Japan ay gusto ring i-promote ang kanilang defense industry, pwedeng magkaroon ng government-to-government, G2G, deal na may kasamang financing o kaya naman ay transfer of technology. Pwede rin ang makuha natin ay yung mga medyo lumang version na excess na sa kanilang inventory na i-refurbish para sa ating pangangailangan. At tungkol naman sa tank killer aspect, kung ang Pilipinas ay magdedesisyon na lagyan ito ng surveillance sensors o kaya ay anti-ship capability sa hinaharap, magiging isa itong nightmare para sa sinumang magtatangkang pumasok sa ating karagatan ng walang pahintulot. Ang paglapag ng Japan seaplane sa West Philippine Sea nitong Balikatan 2026 ay hindi lang basta bahagi ng training. Isa itong sulyap sa hinaharap ng ating depensa. Ang Shinmaiwa US-2 ay simbolo ng modernong pakikipagdigma at pagsagip, isang asset na kayang lumaban sa alon at kayang maging bantay ng ating soberanya. Sana ay magtuloy-tuloy ang usapan para sa IDA o anumang acquisition program para dito. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang lang, kailangan natin ng tamang kagamitan para maprotektahan ang ating mga mangingisda at ang ating kinabukasan. Kaya kayo, ano ang tingin nyo? Dapat ba nating unahin ang pagbili o pagkuha ng mga ganitong klaseng seaplane kaysa sa mga jet fighters? O mas okay ba na mag-focus muna tayo sa mga barko? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba at pag-usapan natin yan ng maayos. Salamat sa pakikinig at panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa ating sandatahang lakas at ang mga kaganapan sa West Philippine Sea. Hanggang sa muli. Ito ang inyong boses para sa katotohanan at seguridad ng ating bayan. Pilipinas, para sa Pilipino. Mga kababayan,